Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine! Hi, I'm Cass. At sa episode na to, kakain tayo sa labas at sasabihin namin sa inyo kung bakit hanggang ngayon, love na love pa rin namin itong Jetour ice cream namin. Ano, ready na ba kayo? Parati naman eh, tara na! Baterya natin kanina pag alis ng bahay, 96%. So, papunta tayo ngayon ng Zig Estancia. Kakain lang tayo at saka uuwi rin. Titingnan natin kung pwede nga bang pang intercity travel ang ice cream. So yun yan, chinarge ko naman to ng full charge kanina bago umalis. Kaso alam nyo naman, life happens, meron kaming anak, nagbe-b-roll pa ako at kung ano pa nangyari. Kaya nabawasan na yung battery namin bago pa kami makaalis. From 100, naging 96% na siya. Siyempre, nagbukas na kami ng aircon eh. Tapos, sinakay muna namin yung mga bata. Kasi siyempre, hindi mo pwedeng isakay sila ng hindi malamig sa loob. Kasi iiyak yun. At pagkatapos nun, may dinaanan din kami dahil another life happens. Dapat kasi ang ruta namin ngayon, around 50 kilometers lang. So sabihin na natin nadagdagan natin ng konti. So 50 yung papunta, tapos 50 yung pabalik. So approximately a little more than 100 kilometers yung babiyahihin natin. Kaya nga intercity, no? Actually, inter-province, intercity na nga eh. Kasi nga, Cavite, General Trias. Tapos pupunta tayo ng Pasig, Estancia Pasig. So Intercity pala, no? Yun, Intercity. Apat kaming nakasakay ngayon, no? So ako, si Elaine, si Cass. Kaway-kaway ka nga dyan, Cass. Say hi, Cass! Yun. Ayun na sa likod. Tapos naka-child seat pa si Kali. So buong pamilya kami ngayon nakasakay dito sa ice cream. At nakita nyo naman, kasya naman kami. Basta pang lang, yung light travel lang ha. Kasi kung kunwari mag-overnight kami, syempre wala na kami lalagyan ng gamit. Kaya talaga namang pang medyo malapitan lang to, hindi yung mga overnight. Yung mga tipong mga isang backpack, dalawang backpack lang. Okay na yan. Dalawang backpack yung dala namin actually. Yung isang backpack puno ng gamit ni Kali, tapos yung isa namang backpack camera gear naman natin. Kasi syempre magbi-video tayo ngayon. So kasya naman lahat yon doon sa ilalim ng child seat kasi may space pa doon eh. So bakit nga ba love na love pa rin namin yung ice cream ngayon? Unang-una yung design. Magwa 1 year na yung sasakyan natin, gagawa rin tayo ng 1 year video, pero tatapusin na lang natin, isang buwan na lang naman yung natitira. Actually, less than 1 month eh. Anyway, gagawa pa tayo ulit ng 1 year. Kung kamusta ba yung battery, ganyan. Anyway, pag-usapan ulit natin bakit yung love muna namin to. So yung design kasi niya, simula nung una, cute na ako kasi nung una, kaya nga namin binili to, diba? Kasi nga gustong-gusto namin yung itsura. Hanggang ngayon gustong-gusto ko pa rin yung itsura, yung cute na cute ako dun sa LED na ilaw dun sa unahan, lalo na pagka naka-on yung DRLs, diba? Sobrang cute, pati yung ilaw niya sa likod, ganun din. So, sobrang cute. Good vibes kasi yung itsura niya, so smiley, so kahit kunyari medyo bad trip yung araw mo, mapapangiti ka pag nakita mo. So sa styling wala ka talagang masasabi. Pero ang pangalawa kasi dito, akala mo ang liit-liit lang niya sasakyan. Pero pag ginamit mo na kasi, actually more than enough siya. Nag-grocery nga kami dito, nagkasya yung mga gamit namin sa likod. Pero hindi kasama si Kali nun. So si Cass, tapos mga pinang-grocery namin sa likod. So, mga pambaon niya kasi yun. Kaya siya yung namili. So yung isang kuwan, tinupi namin yun. Doon namin pinatong yung mga kahon. Hindi lang sa space ha. Yung ground clearance nito, di ba? Akala mo maliit na sasakyan lang, akala mo sasayad din sa lahat, pero hindi. Never pa kaming sumayad na gamit namin to kahit puno kami ng tao dito. So very good yung ground clearance niya. Dito naman sa loob, ang gusto ko dito kasi straight to the point yung mga controls niya. Hindi no-brainer siya. So, madali lang. Kung gusto mo siya i-drive, lagay mo sa drive. Kung gusto mo i-reverse, ilagay mo sa reverse. Tapos, lahat ng controls, easy to reach. So, nandito yung controls ng aircon, at saka yung hazard, at saka yung lock and unlock ng mga pinto. Yun na, basically, yun na siya. Tapos, yung controls din ng radyo and Bluetooth, madali lang dahil nandito na siya sa manibela. So, isang mga pindutan lang yan. Tsaka while driving, makikita mo kasi, no? Ang liit-liit kasi niya, kaya kung makikita nyo ngayon sa unahan,
yung lane dito sa Skyway, no, ang laki-laki niya. Parang ang laki-laki niya para sa sasakyan. Ang laki ng space pa natin sa kaliwa tsaka sa kanan. Correct. Pero nagta-translate din yan sa mga parking spaces. Kasi pag nag-park ka, parang ang liit-liit kasi nung sasakyan. Kaya parang nagiging ang laki-laki ng parking slot kahit tama lang naman yung laki ng parking slot. Ang maganda doon, no, kasi nga maliit yung sasakyan, ang nilagay kasi ng mga pintuan malaki. Para din, syempre, convenience mo pagpasok tsaka paglabas ng sasakyan. So, kung malaki yung space mo sa gilid doon sa parking lot, mabubuka mo talaga yung mga pintuan. Pag nagda-drive ka rin, ang lalaki kasi ng mga salamin ng sasakyan. So, kitang-kita mo lahat. Yung side mirrors mo, ang lalaki. Wala ang blind spot dito. Wala. Literal. Pagka nagkaroon ka pa, ewan ko na. At ito pa, kahit ang liit-liit niya, ang dali-dali nang i-maneuver, may reverse camera pa to, just in case. Kailangan mo, di ba? Extra eyes. Bali ngayon, nasa Skyway tayo. Ang andar ko, mga 75, 80. Ito kasi yung tipid na andar nitong ice cream, no? Hanggang mga 80 kilometers per hour. So, ano siya, talagang malayo yung mararating mo, lalo na pag dinadrive mo siya ng, yung easy-easy ka lang. Pero pagka kasi, kaya nitong bumilis. Actually, kaya nitong 105 kilometers per hour yung pinaka naabot ko na pinakamabilis eh. 104 nga po, 105. Basta mga ganun. Sobra sa 100. Kaso, yun nga, mas malakas siya sa kuryente kasi sasagad mo talaga siya eh. Kung gusto mo talaga ng maximum distance, dapat yung driving mo, yung yung high driving ka lang. Alam niyo naman, 'di ba, ang minimum naman na speed dito sa Skyway is 60 kilometers per hour. So, kung susunod ka lang doon, ay mas makakatipid ka. Kasi kami nga naka-80, matipid na. Correct. Tsaka pagdating nyo naman doon sa stage 3 ng Skyway, di ba, no? Hanggang 80 lang din naman talaga yung takbo doon. So, pasok na pasok yun. Speaking din sa tipid, no? Doon din ako na in love kasi napaka laki ng naitipid namin. Diyos ko, yung sa gasolina talaga, yung mga pagtaas-taas ng gasolina at saka yung lagi kang magpapagasolina, yung iisipin mo, may gas pa ba ako? Dito, Diyos ko, hindi na kami umaalis ng bahay, isasaksak mo na lang. At yung binabayaran pa namin, wala ata sa katiting, nasa katiting lang nung pinapagasolina namin dati. Actually, ramdam na ramdam mo sa sa fuel bulsa. savings, pagka nag-EV ka, kagaya nitong ice cream, lalo na tong ice cream kasi nga maliit, magaan, so mas konti talaga yung kuryente yung kinakain niya. Yung motor nito maliit lang din kasi nga hindi niya kailangan ng malaking motor para mapaandar yung sasakyan dahil nga maliit lang magaan. So yun nga, nagta-translate siya sa maliban sa napakatipid na gumamit ng kuryente sa sasakyan, matipid pa talaga siyang gumamit ng kuryente kumpara sa ibang EV kasi nga ang liit lang niya. Yung mga pang punta-punta lang namin ng grocery or school ng bata, na rin yun malaki din yung nakukonsumo nun sa gasolina. Kaya ito, sobrang swak talaga nung ginamit namin. Kasi parang every other week kami mag-charge. Kung dun lang talaga. Idagdag pa natin sa tipid. Hindi lang matipid sa konsumo ng energy. Ito rin ay matipid sa maintenance. Magkano nga lang ba yung pina-maintenance mo? Yung mild na maintenance niya, around 2,000 mahigit pesos lang. Tapos kasi tinanong kasi first PMS, pero yun nga, mga 2,000 plus. Pero tinanong ko sa kanila kasi di ba pagkakasa, meron niya na mild na maintenance, merong moderate, tsaka merong heavy maintenance. So tinanong ko sa kanila, paano yung heavy maintenance dito, mga magkano kaya? Tapos ang sagot sa akin, mga 3,000 mahigit lang. Di ba? Kaya nga, may video na rin kami check nyo na lang. Kaya nga sinabi ko sa video na yun, parang ayoko na yatang mag internal combustion engine. Gusto ko na lang lahat EV kasi nga wala yan, mura ng maintenance. Punta na muna kami sa estansya, tapos doon natin ituloy yung kwentuhan habang kumakain. Yes! Let's go!
Ano, natakam na ba kayo? Actually, ang sarap ng pagkain dito, pero healthy pa rin. Kita nyo, puro mga gulay, di ba? Tapos may pizza pa rin. Pero kain na muna tayo habang pinag-uusapan natin yung kotse. At habang papunta kami dito, no, life happens again. So, ano kasi, dapat pala, sa baba kami ng... Dapat pala hindi kami mag-skyway. So, na-shoot kami sa ibabaw, kaya napunta kami sa skyway. So, imbis na 50 kilometers... Imbis na 50 kilometers lang yung, yung travel namin, nadagdagan na tayo kanina, tapos nadagdagan ulit dahil naligaw kami. So, pero okay pa rin naman, no? Yung battery level natin parang mga natitira ay 62 tapos 104 kilometers. So 62. Makauwi kayo. So actually dito sa estansya, meron na rin dito, charging station. So pwede naman mag-charge doon, pero aabot naman tayo ng pauwi. So no problem naman. Kaya hindi na kami nag-charge. Yung range na 170 kilometers, napaka useful na kasi kahit naman malayo kagaya nito, kayang-kaya naman. Teka, tingin ko muna kayo. Nakamin, hindi tigimin. Ay, okay lang. Para makita nyo lang din. Ganito kasing kainin yan. So, yung pizza, di ba? Lagyan mo nito. Hindi ako nagkakamali. This is alfalfa. Tapos, lagyan mo ng konting honey. Tapos, sikutin mo. Yung isa dapat na sa plate. Ayan. Tapos ngayon, ito yung kakainin mo. Oh. Makain na lang. Gusto nyo matry? Punta na lang kayo dito sa Jig Cafe sa Estancia Extension sa ground floor. Kiosk lang sa gitna. So, kung susumahin, yung range ng kotse, ang natitira pa parang 100 plus kilometers ang natitira. So, ang total kasi niya, di ba, 170. So, sa piso per kilometer, 170. So, parang nasa 70 pesos lang yung nagastos natin papunta dito. Kasi syempre, di ba, naka-aircon tayo, mabigat yung dala natin. Tapos yung pagdadrive ko kasi, hindi naman kasi ako nagtitipid sa pagdadrive. Overtake pa rin ako. May mga nauunahan din tayong sasakyan. So kung 70 pesos pala yung papunta, tapos 70 pesos pa yung pa-uwi ulit. So 140 pesos lang yung magagastos natin sa kuryente. Ang layo na sa pinapatos namin dati na 2,000 pesos sa una. 2,000 plus. Tapos yung kalhating nun, isang Manila lang namin nabalikan. Sa consumption na gano'n ng kuryente, so parang ang dala lang namin, motor lang. Ganun lang yung gastos niya, pero kotse na yung dala namin, Airport. naka-aircon tayo, komportable tayo sa loob, Apat na pair. naka 100 kilometers per hour tayo. So yun, sulit na sulit. Ngayon, kakain na muna kami, tapos kita na lang tayo sa bahay. Babalitaan ko kayo kung ilang percentage pa ng battery yung natitira. Sa wakas nakauwi na kami, no? Nag-ikot-ikot pa kasi kami, tapos nag-arcade pa kami. Kaya ayun, sobrang pagod. Ano na bang oras ngayon? 9 PM na, no? Ngayon na kami nakauwi, yan, madilim na. Pauwi kami, medyo ano na naman, no? May nangyari na naman sa atin, no? Kasi nakita ko, 60+% pa yung natitirang battery. Eh, pagod na nga ako. Gusto ko nang makauwi kaagad, kaya humataw na ako ng sagad. Pero ito nga, nakarating naman tayo dito, tapos ang natitira ko pang battery, 22%, 36 kilometers pa yung natitira. So kung susumahin, no, medyo malayo pa yung 36 kilometers. Halos makakaabot pa ulit ng Manila yon yung distance na ganun. So kahit 170 kilometers lang yung range ng ice cream natin, no, kayang-kaya naman. So pwede mo talaga siyang gamitin, no, basta kunwari Manila Cavite or Manila Bulacan, gano'n, basta malalapit na mga city lang. Kayang-kaya naman ng ice cream. Kung tatanungin niyo naman ako, no, kung mare-recommend ako tong ice cream, oo, mare-recommend ako to. Kasi napaka-tipid mo sa kuryente, hindi kasi magagasolina nga, kuryente, sobrang tipid mo, ang dali-dali niyang gamitin, napakagwapo pa ng itsura, no? Talagang mga tao nagtitinginan sa kanya. Tapos, yung maintenance, napakamura rin, madaling iparada. So, sobrang convenient sa kanya at saka talagang magpapasalamat sa iyo yung bulsa mo. So, yun talaga yung advantage, main advantage ng ice cream. Yung laki ng matitipid mo sa maintenance at saka sa mga running costs. Dugtong ko lang, no, yung ice cream kasi, basta mga ganyan yung seating malalapit lang yung gamit mo. Actually, hindi mo na kailangan ng charging station. Kasi kung nakikita nyo sa likod ko, no, ayun, naka-charge na siya doon. Tapos, ayan, naka-charge na siya.
So, pag uwi mo, kunwari wala ka ng battery, isaksak mo na lang yan, tapos bukas pagising mo, full charge na yan. So, ganun lang naman yung cycle. Tapos, kung long distance kasi, actually hindi talaga pang long distance tong kotse na to, no? Mas better to kung intercity lang mga ganun. Kasi ang full charging time kasi nito, no, from 0 to 100, mga 8 hours yan. Pero ngayon, di ba, may mga 22% pa tayong natitira. So, ang guesstimate ko nun, tansyahin ko na lang na 7 hours kunwari. So, kung maghihintay ka para sa sasakyan mo mag-charge ng 7 hours, para umabante ka ulit sa pupuntahan mo, tapos pag uuwi ka, magcha-charge ka naman ulit ng 7 hours. So, medyo mahirap yun, no? Kaya talagang ito, mas maganda to mga ganitong biyahe lang. Intercity, saka yun, yung paikot-ikot lang dito. Yung, malalapit, bangko, sundo, hatid ng bata, ganun. Yun. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, pahinga na muna kami, ha. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.